magandang gabi sa inyong lahat. And welcome back sa ating hashtag ANWR Breathing Space. So this is your safe space. Ako nga pala si Ate Jo. And welcome sa inyong lahat. Pasensya na late ako ngayong gabi kasi I was reading ang tawag doon? Na hindi ko na malayan yung oras. May binabasa kasi ako. So yun, hindi ko na malayan yung oras. Pero, kumusta kayong lahat? Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong natapos na linggo? Kumusta ang inyong natapos na Friday? Yeah. Hi Jessica, magandang gabi. Hindi ako nagpapalit ng damit. Wag niyo nang pansinin na nakaitim ako ulit. So, kumusta kayo? Kumusta ang natapos na Friday? Taga lang, ayusin natin tong buhok ko kasi baka mamaya kinakain ko na yung buhok ko, di ko namamalayan. Ayan. So, yan. Kumusta kayong lahat? Kumusta ang inyo natapos na Friday at natapos na week? Ako, parang hindi ako masyadong okay. Kumbaga from a scale of 1 to 10, 10 being okay na okay ka, parang nasa ano lang ako ngayon, nasa 5, nasa 6, ganyan. Hindi ko alam kung, um, basta, pag-pray niyo ako. Pero, syempre, hindi tayo papatalo, di ba? Nandito tayo ngayon para pag-usapan kung gaano kabuti si Lord sa buhay natin. Even though sometimes we feel like life is a little bit unfair, or sometimes our walk with uh, God is hard. Ayan. Pero nandito pa rin tayo kasi love natin si Lord. Sabi ni Ate Jessica, pauwi pa lang Ate Jo galing life group. Wow, sana nakapag-D group. Amen dyan. Tama yan, tama yan. Mag-D group tayo. Lahat tayo, we're supposed to, we are called to have our own discipleship group. Good job dyan. Sabi ni Ate Shane, team replay muna ako. May kakwentuhan lang. Magandang gabi Ate Jo at sa lahat. Magandang gabi din Ate Shane. Sige lang, kwentuhan lang kayo dyan. Hi Mary Joy, magandang gabi. So, yeah, so pasensya na nalita ko ng very very light. Kaya don't worry, as promise hindi ko to paabutin ng para ano, ng hating gabi. Pasensya na din sa gulo ng kwarto ko sa likod. Hayaan nyo na lang siya. Nandito naman tayo for the Lord. Huwag nyo na lang masyadong pansinin. So, for everyone that is here, um, hello sa inyong lahat and I hope that um, safe kayo, no? Masaya kayo sa napapanood nyo or habang pinapanood nyo to. Yan. Good evening, ate. Going through adulting thing tonight. Super sakit ng likod. Ay, okay ka lang, Faye. Magandang gabi din sa'yo. Ah, ilan taon ka na ba, Faye? Kumaka-adulting ka naman. Akala ko, ako 36 na ako pero parang wala pa naman akong body pain. Salamat sa Lord, no? Wala pa akong body pain. Pero malapit na ako mag-40. Malapit ako mag-40. Lord, kita mo yun? Okay, so sa mga nagtatanong, ito yung ating devotion book, Roots Before Roses. Dito natin kinukuha yung ating uh, yung ating devotion kada gabi. Ako yung nagsalat nito. So kapag um, gusto niyo makakuha ng kopya, we offer this for hard copy and soft copy. So, ayan, Roots Before Roses. Nilagay ko na rin siya sa ating screen para hindi niyo na halimbawa wala pa naman kayong kopya, sabay-sabay nating aralin siya ngayong gabi. Ayun, kumusta kayo? Lagi na ako nangungumusta, no? Ako, praise God, mabuti pa rin ang Panginoon na marami lang talaga akong dinadaanan ngayon. At kasi dito ako dumaan, no? Nakakaloka naman. Dati diyan ka dadaan. Kasi diyan dumaan para wala kang pinagdadaanan. Ate Jo, eh. Okay. So, Roots Before Roses, ang ating pong topic for tonight is planted but not buried. So, ito yung ating topic, May 16, ngayong gabing ito. This is a very, very good topic. Alam ko na marami sa atin nagtatanong or meron tayong mga midlife crisis minsan na anong gagawin natin sa buhay natin, or do we still have hope sa ating buhay, ganyan. Tapos,
meron pa ba tayo marami tayong mga tanong, no? Marami tayong mga tanong sa buhay natin na minsan we are asking God, Lord, um, meron pa bang pag-asa? Or meron pa ba akong pagdadalhan ng buhay ko na to? Saan ako pupunta? Ganyan. So may mga tanong tayo and we will tackle that tonight or we'll talk about that tonight because our topic for tonight is planted but not buried. So yan ang ating um, yeah, ang title ng ating lesson for tonight. And it is from sa John chapter 12 verse 24. Actually, I was reading that kanina and chinecheck ko kung paano ba tumutubo yung kernel of wheat. But we'll talk about that later. So ito yung sabi sa John chapter 12 verse 24. Sabi niya, Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. So yun yung ating topic ngayong gabi. And I hope that everybody will be able to learn um, from this topic ngayong gabi. And as I promise, hindi natin to masyadong pahahabain na kwentuhan, but you are welcome to share your testimony, share your thoughts sa comment section, and I will try my best to read all your messages or comments. God bless sa lahat ng 5 million live viewers. Wow. Actually, alam nyo, inoferan ako ni Meta, ni Facebook na parang bibigyan nila ako ng credit na um, pwede nilang i-live stream ng marami. Kumbaga, kaya, basta pwede nilang i-live stream tapos ipakita sa marami yung live streaming natin. I'm still thinking about it because syempre ang reason naman kung bakit natin to ginagawa is to share the good news, 'di ba? So syempre the more makakakita ng ating live stream, the more na makikinig, edi mas maganda. Pero naisip ko naman, the Lord will also bring the people who needs to hear His word ngayong gabi. So, whether dalawa lang tayo, tatlo lang tayo, let's talk about God and let's give Him glory sa ginagawa natin. Yun lang man ang importante. Hi kaya Verge, sabi niya, magandang gabi Ma'am Jo, kumusta ka? Ha, kuya. Hindi talaga ako okay masyado. Pero nagpapasalamat ako sa Lord kasi um, ako ay buhay. Pinili ko ang buhay today. At alam ko that every single um, breath ay hiram ko sa Panginoon. At kada binibigyan niya tayo ng hininga, kada araw or kada moment na binibigyan na tayo ng buhay, ibig sabihin nun, hindi pa tapos si Lord sa atin. Hindi pa tapos si Lord dun sa mga plans niya sa atin. So sometimes, today, some some moment ngayong araw na to, I ask the Lord, Lord, ayoko na. Lord, ayoko na dito. Kunin mo na ako. Ganun. May mga ganun akong moment ngayong araw na to. Talagang nagsistruggle ako pagdating um, sa pressure ng buhay, sa pressure ng adulting, pressure ng ministry. Tapos, alam kong masaya, wag kayong mag-alala, masaya ako sa ginagawa ko. I found joy in serving the Lord. Pero siguro nandun lang ako sa pagkakataon na parang physically, emotionally, and spiritually, parang, ano ba, yung napapatanong ako na, Lord, ano ba yan? Lord, um, gusto ko nang makasama ka para hindi na ako mahirapan. Mga ganun lang. Ganun. Pero huwag kayong mag-alala, walang mga ibang bad thoughts doon. Talaga lang minsan, na kaninang tanghali as I was working, napapaisip ako na parang, Lord, mas masarap siguro sa feeling mo. Kaya sabi ni Apostle Paul, to live is for Christ, but to die is gain. So parang siguro si Paul naiisip niya na pagkasama niya na si Kristo, nandun yung completion niya. Ganon din yung nararamdaman ko kanina na parang pag magkasama na kami ni Lord, nandun yung completion ko. Pero hindi ako kinukuha ni Lord eh. So, ibig sabihin, yung buhay ko, inaalay ko kay Lord para sa inyo, para sa mga taong pwede pang ma-reach at matuto, um, matuto
tungkol kay Kristo sa pamamagitan ng buhay ko. So yun, parang napapaisip lang ako kanina na, Lord, ayoko na dito. Sana magkasama na lang tayo kasi parang sa feeling mo, Lord, nandyan yung completion ko. Parang dito kasi sa mundo, parang lagi akong nagsistrive. Tapos parang ah, naiisip ko pa na um, may mga tao na konting pray lang nila na bine-bless sila ni Lord, pero parang ako lagi akong parang kinukuhaan pa. Nagbibigay na nga ako, kinukuhaan pa ako ni Lord. Parang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, sinistrip down mo ba ako hanggang sa talagang walang-wala na ako. Tapos, sa pag-strip down ng Lord sa akin, talagang yung puso ko, hinahumble down ng Panginoon. Tapos naiisip ko, parang deserve ko bang ma-humble? Humble naman ako, Lord, ah. Humble, pero hindi ano. Parang naisip ko lang yun kanina, na parang, why do you keep on stripping down me to my last energy, Lord, to my last cent, na um, kailangan ko ba talaga tong maranasan na nahihirapan ako bago ka mag-glorify? Or can I just glorify you, Lord, also by living um, ng masagana? Baka pwedeng ganun. Pero the Lord has better plans. Alam ko naman yon. Pinanghahawakan ko naman yon. Pero kanina talaga naiisip ko, Lord, ah, sa sa buhay na to talaga, ikaw lang yung pag-asa. Sa buhay na to talaga, pag hindi ako kumapit sa'yo, babagsak talaga ako. So yun, mga thoughts ko kanina. So if you ask me, how am I from 1 to 10, 10 being okay na okay ako, siguro nasa 5, 6 lang ako. Kasi parang yun nga, naiisip ko na I am physically and mentally exhausted pagdating sa mga dapat kong daanan. Spiritually, I'm okay. Syempre naman, alam ko naman kung saan ako dapat lulugar. Pero ipag-pray nyo pa rin ako. Ayun, hi, Ate Ching. Magandang gabi sa'yo, Ate Ching. Hi, Ate Joanne J. Aba, nabuhay si Ate Joanne J. Hello, Ate JJ. Magandang gabi. Ngayon lang kita ulit nakasama sa live stream ko. Si Ate Joanne J ay isa din sa mga tropa pips yan na from day one, nakasama ko na yan si Ate. Ay, hindi pala, no? Siguro pang from day one to si Ate Joanne J. Basta tropa yan. Sige, follow niyan si Ate Joanne J. So, para sa mga bago dito, sa mga bago lang nanonood, of course, sa mga nagtatanong kung saan tayo humuhugot ng devotionals natin kada gabi, meron tayong monthly devotion. So for month of May, ito siya, Roots Before Roses. Available siya sa hard copy and soft copy. Tapos for June, maaga naming nilabas ang June. Ito naman siya, Halfway There. Yan, ito yung ating for June devotion. Available na din siya for 150 na hard copy, tapos 100 lang siya for soft copy or digital copy. So, sana no, supportahan nyo. And of course, we have, bakit ba ako nag-a-announce agad? Sige na nga, i-announce ko na, baka sakaling, ito. Ito yun yung month of June, Halfway There. Yan. So, kung meron kayong mga kaibigan or kayo mismo nangangailangan kayo ng guide for devotion, ito ay available na. Ako nagsulat nito. Yan. Ako nagsulat niyan. Ilang gabi ko itong pinagpupuyatan. So, kung wala kayong mag-guide ng devotion or meron kayong gustong regaluhan, ito available siya. And available siya for hard copy and soft copy. Yan. June devotion. We also have Book of Genesis. Kung meron naman kayong mga kids at gusto nyong bigyan din or gusto nyo din sila magkaroon ng devotion, we have a project. Project kasi ito ng page ngayon. Ito yung Book of Genesis, for kids siya. Yan. This is a coloring book. Project siya kasi once you buy one, pagka bumili ka ng isa, pag bumili ka ng isa nito, makakakuha naman yung isang bata ng isa pang kopya.
wala pala ako isa pang kopya. So, bali, buy one, give one. At yung isa na ipamimigay natin, papamigay natin siya sa mga bata sa bundok, papamigay natin siya sa mga bata na sa lugar na unreached. So, they too can have their own um, devotion. So, devotion din siya. Technically, ano siya, coloring book na may kasamang memory verse kada gabi, ay kada page. At meron din siyang short na kwento or short devotion para sa mga bata. Para hindi lang naman tayo mga adult yung nagkakaroon ng sariling devotion, kundi pati sila, imbis na nagga-gadget sila kada gabi or imbis na nagga-gadget sila kada umaga, hindi basa sila ng ano ng Book of Genesis natin. We'll try our best na makumpleto yung lahat ng books of the Bible. Pero since this is the launch of our Colorful Love series, yan, pakita ko lang. Colorful Love series, nagsimula tayo sa Book of Genesis. So ito ay coloring book, buy one, give one siya for 150 for physical copy. Hindi siya available, sorry, hindi siya available sa soft copy or digital copy kasi hindi siya pwedeng i-reproduce kasi nga po project siya ng page at may outreach program din tayo kapag lahat ng pondo na makukuha nito ay gagamitin natin for outreach program. So sana sana talaga suportahan natin itong Book of Genesis na coloring book. Yan. Sabi ni Ate Ching, where can we get that, Ate Jo? Papalala Move. Yes, ate, sige, suportahan niyo naman ang ating June Devotion. Wala, baliktad. June Devotion, tsaka itong ating Book of Genesis na book. Sobrang cool nito, promise. Yan. Oh, mamaya ako na i-announce ng, ng todo-todo. Pero sabi natin, Jessica, kain natin Jo watching with Paul. Hi, Paul! Hello sa inyo, magandang gabi. Sige lang, kain lang kayo dyan. I just had dinner too with my niece. At wala pala akong tubig dito. So, yun. Kain lang kayo dyan. May the Lord bless your food and your dinner and also your whole household kasama si Kuya Paul. Okay, so, mamaya na ako mag-announce. Let's go ahead and talk about our topic for tonight, which is planted and not buried. So, meron ditong question eh. Gusto ko lang pag-usapan natin before we start. So, knowing okay, mamaya na pala kasi hindi pala siya applicable kapag hindi natin pinag-usapan yung ano, hindi natin pinag-usapan mismo yung um, devotion. Hi Romar, magandang gabi sa'yo. Sabi niya, hi po Ate Jo. Hi Romar din. Sabi ni Mika, hello. Hello Ate Mika, magandang gabi sa'yo. Sige Ate Mika, i-check natin yan kasi currently kasi kakapasok lang o kakabalik lang nung ating nung admin natin. So ako kasi nagtatrabaho lang. So yung admin natin yung nagme-message or nagche-check ng inbox natin. Pero I'll get to it para sa iyo. Sige, i-message na din kita. Wait. Hello ate. Yan. Para ako na mismo yung makakausap mo regarding that. Tapusin lang natin tong ating devotion ngayong gabi. Alright, so ano ba yung pinag-usapan natin? So, yun nga, ang ating topic for tonight is planted but not buried. And ating devotion Bible verse ngayong gabi ay John chapter 12 verse 24, which is from NIV. Sabi dito, very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed, but if it dies, it produces many seed. Basahin natin siya sa New Century Version ng Youth Bible. John. Natapos ko na palang Book of First John and First and Second, Third John. Basahin nyo yun. Sobrang ganda din ng First and Second, Third John. Okay, wait lang. John chapter 12. Okay. John chapter 12 verse 24, it says, "But I tell you the truth, a grain of wheat must fall to the ground and die to make many seed. But if it never dies, it only remains a single seed." So pagka tiningnan yung mabuti, no? Pagka tiningnan yung mabuti ang isang um ang isang binhi, ang isang seed,
hindi siya magiging plant, or hindi siya um, or tutubo hanggat hindi siya namamatay sa pagiging seed niya. So, yan yung ating titingnan sa ating conversation or ating topic ngayong gabi. Sabi ni Ate Kristen Joy, magandang gabi, or good evening Ate Jo, magandang gabi din naman sa'yo. So, bago tayo magsimula, o bago natin to pag-usapan, bago natin to i-discuss na mas matagal, magkwentuhan, mag-pray muna tayo, tsaka natin to pagkwentuhan, okay? Para hindi lang tayo, hindi tayo mag-viral kasi kung ano pinagsasabi natin. But let's all give glory to the Lord who provide this moment for us. So let's all pray. Lord God, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, dahil alam namin, Panginoon, na hindi aksidente ang gabing ito at hinayaan mo kami, Panginoon, na um, devotion na magkakasama, Panginoon. Lord, ipaalala mo sa amin, Panginoon, that our labor, our sacrifices, and our obedience, Lord, is never in vain. Alam namin, Panginoon, na lahat ng ito ay um, tinitingnan mo at nakikita mo, O Diyos. Alam mo din, Lord, ang aming mga puso. May you search our heart, O God, and may we give glory to everything that we do, Panginoon. As we listen, Lord, and as we talk about you and your love, may we give you glory and honor and praises. May you give me wisdom, O God, and also lahat ng nakikinig at makikinig pa ng devotion na to. Give us wisdom, Lord, and courage, Lord, to accept and obey your word. At nawa, Panginoon, mangusap ka sa amin individually, Lord, dahil hindi ka naman madamot sa wisdom. Hindi ka rin naman madamot, Panginoon, sa pag-ibig at pagpapatawad. Kaya, Lord, we come as we are, we search our heart, and may we give glory to you and to you alone. Sa iyo po ang lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so, uh, bakit may setup? Sabi dito, dapat daw ako mag-set up ng goal. Sabi ni Facebook. Alam niyo yung Facebook page natin, na ka-block ako. Hindi ko alam kung bakit, pero na-access ko naman siya via phone. Pero dito sa PC or sa computer, nagkakaroon ako ng issue, or nagkakaroon ako ng um, issue sa pag-login. So, yun. Ate Mika, na-receive mo ba yung message ko? So, ako na mismo yung makakausap mo sa inbox, ha. Na-message na din kita. Hindi ko lang talaga kasi pa nakikita. Kasi hindi nga akong nag-handle ng ating inbox. Pero before that, wait lang. Magre-reply lang ako. Ano? Thank you. Okay, so, okay, ano ba yung pinag-uusapan natin? Ayan, so let's all read this devotion for tonight. There's a moment when everything feels dark. Wow, para sa akin yata to, Lord, ah. There's a moment when everything feels dark, dreams delay. Hi, Kuya Den! Magandang gabi. Oy, nandito si Kuya Den. Isa pang tropa natin yan, si Kuya Den Den. Isa yung magaling na author. Follow nyo lang yan. Sorry, Kuya Den, di na pala kita nabalikan, no? Sorry, nakatulog na yata ako kagabi. Ano ba ginawa ko? Tinapos ko yung draft natin, Kuya Den. Sorry. Hindi na kita nabalikan. Mamaya na kita yung message, ha, pagkatapos nitong live stream. There's a moment when everything feels dark, dreams delayed, opportunities missed, doors closed, and it can feel like you've been forgotten, or worse, buried. But here's the truth: you're not buried, you're just planted, or you're planted. Burial is final, but planting is full of purpose. Both are hidden beneath the surface, but only one holds the promise of life. So, um, katulad nga ng pinag-uusapan natin kanina tungkol sa isang bunga, sa isang seed, no? Hanggat hindi natin siya tinatanim, hanggat hindi siya nasa ilalim ng lupa, hindi siya magtutubo, hindi siya magkakaroon ng plant. Walang promise ng life doon. And there's just moment in our life, no, na pagka nilagay ka ni Lord sa ganong klase ng state. Halimbawa, the Lord planted you,
And hindi mo alam na pinaplant ka na pala ni Lord. Hindi mo alam na yung mga dark moment ng buhay mo, yung mga parang feeling mo delayed na yung mga pangarap mo, yung mga opportunities na miss mo, mga doors na nagko-close sa'yo, feeling mo, doon ka lang. Parang ang inasa isip mo, nakalimutan na yata ako ni Lord na nandito ako sa ganitong state, nandito ako sa ganitong circumstances na parang walang pag-asa. But here's the truth, hindi ka nandyan. Hindi ka inilibing dyan, hindi ka forgotten dyan sa circumstances or sa season of darkest moment mo. Ikaw ay planted. And planted or being rooted or being planted is full of purpose, and it holds the promise of life. Jesus spoke of the seed falling into the ground not to disappear but to multiply. And sometimes that's what God is doing with you. What feels like a loss or delay may actually a divine setup for your growth or for growth. The hidden place isn't a punishment. It's preparation. So when you feel unseen or stuck, remember this: God does His best work in the soil. So the deeper the seed is planted, the stronger the roots it can grow, and you may not see it yet, but something beautiful is beginning beneath the surface. So gustong-gusto ko tong part na to na sinabi dito, the deeper the seed is planted, the stronger the roots it can grow. I have been asking the Lord that today. 'Di ba sabi ko nga sa inyo kanina, bago tayo magsimula ng devotion, I have been asking the Lord, Lord, why do you keep on stripping me off on the things na ito na nga lang ang meron ako. Halimbawa, just to give you an example, very quick example lang. Kahapon, meron akong inad na admin. So, kasi nga, di ba, 3 days na akong walang admin. So, I added um, Ate J. Rich or si J. Rich, isa na siyang admin natin. Siya na yung makakausap nyo most of the time sa inbox. So, inad ko siya kahapon sa admin ng page. Tapos, after yun mangyari, wala naman kami ginagawang iba, wala naman kaming ibang ginagawa bukod sa inad ko lang siya as admin sa page. But somehow, yung page na binablock ako. Parang meron ang prompt is you've been using this feature too much. You are banned or you are block for temporary block or temporary banned. And I keep receiving the same prompt every time I would go to the page, every time I would post something, every time I would go to the inbox or go to any part of the page. Parang any part of Facebook, nababan ako. So, syempre, no, mini heart attack yun sa akin kasi hala, baka mawala yung page. Baka mawala yung page or baka masira yung page. Anong gagawin ko? Kasi wala akong backup plan eh. Wala akong backup in case na may mangyaring masama sa page. Ngayon, meron na akong backup. Pero hapon, wala akong backup plan. So talagang nandyan na yung kaba ko, nandyan na um, yung kaba ko, yung mini heart attack, yung medyo stress na pag-iisip na, anong gagawin ko, Lord? Saan ako? Anong gagawin ko pagka nasira to? And I have been asking the Lord, I've been praying, di ba? Most of you, kino-commend ako na thank you for showing up, thank you for leading the Bible study, thank you for your life. Marami ako natatanggap na ganong messages. And I never took them as my own. Lagi ko yung pinopoint sa Panginoon. Alam nyo yan, sa mga matatagal ko na nakakausap, that every time I would receive a compliment, I would point it back to the Lord. Lagi ko sasabihin, ay kay Lord yan. Never kong naisip or never kong nakita yung sarili kong kiniklaim yon. Although it does feel good. Syempre, we all need a tap on the shoulder from time to time. But I never I never really took those compliments or praises sa akin. So, binabalik ko lahat yun sa Lord. So, I don't see anything wrong or I did not see what I've done wrong
So Lord, saan ako nagkakamali? May ginagawa ba akong mali? Kasi if there is something I did wrong, let me know para alam ko kung anong gagawin ko. But it keeps on prompting, laging lumilitaw yun, you have been temporarily banned, you have been blocked by ganito. So parang kabang-kaba ako. Tapos wala na akong magawa, tinawagan ko na yung kapatid kong magaling mag-computer, ganyan. Di ko na alam kung saan ako pupunta. So, umupo muna ako. I sat down quietly yesterday. Paggabi na, malapit na mag-live stream. And, napatanong talaga ako, Lord, why are you stripping down the only thing that I love? Because I love this page. You know that I love this page. Lahat kayo alam niyo na mahal ko kayong lahat. At mahal ko din tong ginagawa ko. And it seems that the Lord has been also taking what matters to me so that I would depend on Him further. That yung hindi ko nahahanapin yung joy sa ginagawa ko, kundi kay Lord lang. So, inire-evaluate ko yung sarili ko kagabi. Habang nag-live stream nga ako kahapon, 'di ba? Sabi ko sa inyo, bago pumasok ako sa live stream, nag-prompt pa yon na banned daw ako, so hindi ako makapag-live stream. So, panic ulit ako. Hala Lord, anong gagawin ko? Ganyan. Pero, salamat sa Lord, kahapon nakapag-live stream din ako na walang error. Tapos kanina, so, hindi pa resolve yung issue kasi still hanggang ngayon na may issue pa rin yung Facebook ko. So, hindi pa siya resolve. Kaninang mga tanghaling tapat habang nagtatrabaho ako, or habang nagtatrabaho ako, I also received the prompt from Meta or from Facebook again that um, yung monetization ng page, ginawa nilang limited. O parang na-limit yung page monetization ko because um, ano nga ba? Bakit nga ba? Nakalimutan ko yung mismong reason, pero parang ang sabi doon, I was not using an original post, parang ganyan. Parang sabi ni Meta, limited na yung monetization mo. So, hindi ka na pwedeng kumita sa reels or sa videos and all that. Sa live stream mo, wala kang monetization matatanggap mula sa Facebook. So, parang ako naman, hindi pa naman ako monetize sa live stream. Pero sa reels, ang alam ko, monetize na ako. So, I was getting paid by Facebook before sa reels. Pero, biglang nag-prompt na, ah, hindi ka na namin babayaran kasi hindi ka gumagamit ng original ano post mo or original content. Tapos hindi pa tapos yung isa kong issue na nababan ako bigla sa page. Bigla namang pumasok tong issue na to na tinanggal nila ako ng monetization. And I have been asking God, Lord, anong nangyayari? Anong nangyayari? Ba't ito nangyayari sa page? The Lord has been stripping me down of my last energy, last scent, last faith, last lahat. And I don't know why. So kanina nagde-dinner kami nung pamangkin ko. I was thinking, wag na nga mag-live. Parang hindi naman yata ako pinapaboran ni Lord. Parang I think the Lord's favor is no longer in this page or what I do. So why do this? Bakit ko pa to gagawin? Bakit pa ako mag-lead ng Bible study online na sa mga taong hindi ko naman kakilala? Tapos hindi ko makita yung favor ni Lord. Pinapaboran pa ba ako ni Lord? Bakit ito nangyayari sa akin? And at the same time, personal problems has been piling up as well na parang, Lord, why do you do this to me? But I have, kanina nakaupo na ako bago ako mag-start dito. I, 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 I wanted to cry. Kasi sabi ko, ayoko tong gawin. Yung puso ko talaga, ayoko tong gawin. Ayoko na mag-lead ng Bible study. Ayoko na tong gawin. Gumagano na ako. Nasa harapan na ako, nikiklik ko na lang nag-live stream. Umiiyak yung puso ko sa Panginoon kasi Lord, bakit mo to ginagawa? Bakit ito nangyayari sa akin? I have been obedient to you. I have been doing this for you. I never took
any praises away from you, and I've been doing this just for you, and why are you stripping this away from me, the things that I love. Tapos the Lord reminded me of Job. Job was also stripped away from the last bottom, and he was he was called righteous, not because not because of what happened to him, but because he keeps on leaning to the Lord. Yung panahon na nawala sa kanya lahat, nagpraise pa din siya, nagworship siya. Nung panahon na tinatanggal ni Lord sa kanya lahat, nagreklamo ba siya? Nagreklamo lang siya na sana hindi na siya nabuhay. Pero yung reklamo na yun, papunta pa rin sa Panginoon, hindi sa buhay, hindi sa asawa niya, hindi sa kahit ano. Kay Lord pa rin siya nagko-confide. And I think I I am so blessed kasi hindi hindi ko man naiintindihan kung bakit ako nandito sa place na to, nasa circumstances na to, nasa hidden place na to. I don't even know if this is a punishment, but I think hindi naman sa punishment, but this place, their circumstances is preparing me or allowing me to learn how to lean to God. Hindi dun sa joy na natatanggap ko sa page na to, hindi sa joy na natatanggap ko sa friendship na ino-offer niya sa akin, hindi hindi sa ginagawa ko, kundi yung joy dapat ay nakalin lamang sa Panginoon, nakatutok lang sa Kanya. Kaya nga, kaya nga, my heart is really crying. Like, kahit ngayon parang naiiyak pa ako. Kasi naiisip ko talaga, Lord, parang I'm so unseen. Parang wala sa akin yung favor mo. Kanina nga, habang nakaupo ako dito, parang, Lord, gumagawa ako ng project para sa mga bata. Walang nagsabi sa akin gumawa ako ng project, pero nanghihingi ako ng support sa mga tao. Ginagawa ko to kasi mahal ko yung mga bata. Ginagawa ko to kasi mahal kita. Bakit tinatanggal mo pa rin sa akin lahat? Bakit parang hindi mo ko pinapaboran? Sabi ko kanina, Lord, kung hindi mo ako sasamahan sa journey na to, kung hindi mo rin naman ako papaboran, tanggalin mo na lang. Kasi ayoko din naman na pinipilit ko yung sarili ko sa isang journey na hindi naman kita kasama. Mas importante para sa akin, nakasama ko si Lord sa journey ko, kaysa naman dun sa fame na matatanggap ko, dun sa joy na matatanggap ko kung saan-saan. I was really praying, and my heart is broken talaga. But I praise God kasi alam kong may purpose siya. And sa mga ganitong moment ng buhay ko, alam ko naman na hindi ako mag-isa. At darating ang panahon na itong circumstances na to, itong nangyayari sa akin, this will make me stronger. This will root. I may not see it yet, but something beautiful, naiiyak ako. But something beautiful will happen. Hindi lang siguro ngayon. Siguro pagdating ng panahon, pag matandang-matanda na ako, siguro may mga bata na mabibigyan ng book na to. Tapos sasabihin nila, nakilala ko si Jesus kasi dahil sa Book of Genesis na ginawa ni Ate Jo. O kaya, may isa sa inyo, pagdating ng panahon, magiging leader ng church. O kaya, maglilid din kayo ng Bible study nyo. Tapos maalala nyo one day na nag na si Ate Jo kasi na-inspire ako sa kanya para makapag-lead din ako ng Bible study. Hindi ko yun nakikita ngayon. Hala, umiyak ako sa live ko. Pagalitan ako ng nanay ko. Hindi ko man siya nakikita ngayon, and the Lord may be stripping things away from me until my last drop. Pero alam ko that in the future, something beautiful will begin. Something beautiful will surface. Hindi ko siya alam kung ano, hindi ko alam kung bakit. Pero alam ko at may tiwala ako sa Panginoon na na kaya niyang tuparin yung mga pangako niya at hindi ako mag-isa. Nandyan nga kayo eh. So, hindi ako mag-isa.
Nandiyan din ang nanay ko, nandiyan din ang mga kapatid ko. I I know that even in this hidden place where I think I am forgotten, where I think I am unseen, where I think I feel stuck, or when I think that the Lord has been stripping me down to my last bottom, talagang nakikita ko na pagdating ng panahon, hindi man bukas, siguro kahit wala na ako dito sa mundo, darating ang panahon na merong isang tao na nagkita kami sa langit, kakamayan niya ako, aapiran niya ako, Uy, Ate Jo, nandito ako dahil sa'yo. And maririnig ko na sasabihin ni Lord sa akin na, well done, good and faithful servant. Ala, ba't ako umiiyak? Wait lang. Naiiyak talaga ako, pambira. Ang hirap maging Christian, no? Kasi kailangan mo talagang magtiwala sa Panginoon ng wholeheartedly. Kasi kapag di ka nagtiwala kay Lord ng 100%, magkakaroon ka ng resentment. Pero dahil alam mong love ka ni Lord, mahal ako ni Lord, 100% na mahal ako ng Panginoon, di ano, di kaya-kaya nating umiti at saka kahit nakakaiyak yung moment, no? Kahit nakakaiyak yung mga pagkakataon at pangyayari, alam natin na mahal tayo ni Lord at di niya tayo pababayaan. And may my life, sana no yung buhay ko maging maging magandang testimony sa inyo. Sana kahit iyakin ako, sana maging magandang testimony ito sa inyo. Tapusin na nga natin to. Kaya day 16 pa lang umiiyak na ako sa devotion. Thank you, Lord. I love you so much. Mahal na mahal ko talaga si Lord. Kahit na minsan talaga di ko naiintindihan yung nangyayari. I know that I am loved. This is our encouragement para sa inyo at lalong-lalo na para sa akin. You are not forgotten. You're not finished. You're just underground right now, growing stronger. Give it time. What feels like the end may become your most beautiful beginning. Nakakaiyak. What feels like the end may become your most beautiful beginning. Hala. Baka mag-viral ako. Kasi umiiyak ako habang ako mismo yung kinakausap ni Lord, no? Parang hindi para sa inyo tong gabing to, parang para sa akin. Grabe, mahal na mahal ko talaga si Lord. Pero parang pagka yung yung lahat ng hope mo natatanggal, tapos tinuturuan ka ni Lord na magtiwala at mag-hope sa Kanya, na yung pag-asa mo dapat na kay Lord, hindi dapat nasa iyo or hindi dapat nasa bagay na ginagawa mo. Na, ang hirap nun, ang hirap, ang hirap niya gawin, ang hirap ng maglakad dun sa pagkakataon na sinabi ni Lord sa'yo, mahal kita. Pero parang minsan di mo maramdaman kasi tinatanggal niya lahat ng pag-asa mo para tumingin ka dun sa hope na binibigay niya. Kaya ang ganda nitong encouragement na to para sa ating lahat. Hindi lang para sa akin, I hope. Na hindi tayo nakakalimutan ni Lord in this moment, in the very moment na akala natin mag-isa tayo or akala natin nawawala si Lord bigla or hindi na tayo pinapaboran ni Lord sa ginagawa natin. Magandang alaala to, alaala. May magandang paalala to sa atin na hindi pa tapos si Lord sa mga plano niya sa atin. Hindi pa tapos si Lord sa akin, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Hindi tayo nakakalimutan, and yung kala natin natatapos na or katapusan na ng pag-asa natin, ng hope natin, yung pala, gagamitin yun ni Lord for beautiful beginnings in the
future. Di ko man yun nakikita ngayon, pero alam ko makikita yun. Makikita niyo yun or makikita yun ng Panginoon pagdating ng panahon. So yun, kumusta kayong lahat? Ako ay um, okay, okay naman. Wait lang, bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Nasisipon talaga ako. Iyakin lang. Sorry po, hindi. Yan. Magbasa nga muna tayo ng comment. Na iiyak pa rin ako, wait lang. Hi Ate Alpa, magandang gabi. Ate Shatsi, nandito si Ate Shatsi. Hi Ate Shatsi, kamusta ka Ate Jo? Naging busy lang lately. Oo nga eh, parehas tayo busy Ate Shatsi. I love you so much. Ate Alpa, magandang gabi, sabi ni Ate Alpha. Blessed evening po Ate Jo. Blessed evening din po sa lahat. Si Crystal nandito. Hi Crystal, sabi niya, yakap mahigpit sa'yo ate. Salamat. Kaya kailangan ko nga ng yakap ngayong gabing to. Blessed evening, everyone. Hi, Mikael. Nandito din si Mikael. Hello. Sabi ni Crystal, we see you, ate, and so does God. You are sowing not for this life, but and this world, but for eternity in the next. Mahirap maging fishers of men for God. Pero for God, padayon lang po. Yakap, ate. Huwag yun akong paiyakin. Umiyak na nga eh. Naalala ko yung nakaraang Devil May 13 sa The Storm is part of the growth. Thanks, Ate Jo, for showing up despite na nagsastruggle ka rin. But you choose to honor God. You're an encouragement. Praise God sa buhay mo. Wait lang, wag na ako. Huwag yun na ang paiyakin. Sabay tayong iiyak, ate, kasi ramdam namin yung heart mo for the Lord. Sabi ni Mikael, well done, Miss Jo. You're exactly in the place kung saan ka nilagay ni Lord. Lahat ng effort mo, appreciated yan ni Lord. Thank you po. Sabi ni Crystal, taga lang. I remember ate na one of my leaders told me before, um, nasa na, told me, I before told me na if it's easy, walang struggle, we need to check kung nasa narrow path ba talaga tayo. So if you're struggling, rejoice for it confirms that you're walking the narrow but purposeful path. You are living out your purpose in spite of your feelings and personal struggles. Iyak mo lang ate, nandito kami. Sabi ko sa inyo lang iiyak eh. Ate, sana magkita tayo sa heaven tapos sabihin mo, uy, nandito ako para sa inyo. Faith can move mountains. Also, I am a living testimony na bilang isang tao na i-inspire to share the gospel dahil sa love ni Lord at sa love mo sa amin. I can now share the gospel with Hala. Si Ate Shatsi naman eh. Sabi ko na huwag niyo na akong paiyakin eh. Sabi ni Ate Shatsi, I can now share the gospel with 100% confidence with the Lord. I love you, ate. Huwag na natin to. Ayoko na nga. Okay, I'm ending this live in hindi pa tapos si Lord sa atin. Amen, Miss Jo. Gusto ko po kitang 1 month supply. Gusto po kitang bigyan ng 1 month supply ng tissue. Hoping makita kita sa Antipolo. Sige lang, Kuya Mikael. Meron naman akong tissue dito. Kasi iyakin talaga ako. Sabi ni Jessica, sino nagpaiyak sa'yo, Ate Jo? Nagpatulog lang ako ng bata, umiyak ka na. Nag-replay po ako later. Sila, pinapaiyak nila ako. Yung devotion ngayong gabi, nakakaiyak. Teaching sending love and hugs from quiet, sorry. Mas maganda ka pala magbagong iyak. Ala, sa teaching bolera. Salamat. Salamat po. Alam nyo, eh, ah, in, napakalaking encouragement niyong lahat sa akin. Kasi kanina nga sabi ko na talaga, nagtatampo na ako sa iyo, Lord. sa, nagtatampo na ako sa iyo, Lord, kasi parang ginagawa ko naman yung best ko para sa iyo, pero parang ayaw mo kong suportahan. Tapos sabi ko kanina, ayoko nang mag-lead ng Bible study. Sabi ko ganon. Tapos, sabi
syempre di tayo papatalo, no? Naiisip ko lang yung lahat, naisip ko yan. Pero sabi ko, Lord, mahal kita. Nung pine-prepare ko tong Bible study na to ngayong gabi, sabi ko, nagtatalo talaga yung heart ko, tsaka yung yung heart ko, tsaka yung mind ko na ayoko na to gawin kasi parang hindi ako sinusuportahan ni Lord. Parang hindi kita kasama, Lord. Tapos, sabi ko, sabi ko, ikiklik ko na lang ikiklik ko na lang yung live video. Tapos, sabi ko, um, ano ba yung goal ko ngayong taon is to fall in love with God. I want to fall in love with Jesus even more. Tapos bago ko i-click yung start live, sabi ko, Lord, mahal kita. Kahit anong mangyari, Lord, mahal kita. Kaya, sobrang nakakaiyak na sa gitna nung struggle ko, nandyan kayong lahat to remind me na na meron talagang reason ng Panginoon kung bakit niya hinahayaan yung mga bagay-bagay. Okay, hindi ako tinanggalan tinanggalan ako ni Facebook ng monetization sa mga videos and sa live stream or kung saan man. Hindi na daw ako babayaran ni Facebook sa sa tag live stream ko dahil hindi naman nila ako talaga binabayaran before, pero hindi pa mga nangyayari na binabayaran nila ako, tinanggal na nila agad yung access. So it was part of my, parang ang lungkot naman nun. Tapos nagkaroon pa nga ng issue ng technical difficulties yung page na parang biglang parang mawawala siya sa akin or parang na-block ako, na-ban ako. Tapos yun, parang ang sakit din niya sa loob. Tapos syempre may personal struggles din ako and hindi ko hindi ko alam kung saan ako dinadala ng Panginoon, pero mahal ko talaga si Lord at mahal ko kayo kaya ako nandito. Kaya hinahayaan din ni Lord na ma-share ko sa inyo to at sana talaga sana na yung buhay ko ay maging magandang testimony sa inyong lahat. Kung sino ako ah, ay kalooban ng Panginoon. Everything works together for good for those who love the Lord. You will not forsake us nor forget us. And I will sabi ng Ezekiel, sabi ng Ezekiel, I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will be your God and you will be my people. Ang dami-daming promises ng Lord sa atin. Dami-daming promises ni Lord sa'yo at sa akin. And all we have to do is to just tell them, Lord, ang ganda mo. Ang ganda-ganda mo, Lord. Kaya gusto ko tong gawin. Mahal kita kasi kaya gusto ko mag-share ng gospel. Mahal ko kasi itong mga tao to. Kaya gusto ko kahit na nakakapagod, kahit na parang hindi ako okay. May this struggle, Lord, brings people closer to you. And I really hope na yun nga yung nangyari ngayong gabing to. Kahit ang pangit-pangit ng iyak. Di binabola lang ako ni Ate Ching kanina na maganda daw yung iyak ko, pero di naman. Naiyak na din kami. Walang iyakan. Macho tayo, macho. Tahimik lang ako, ate. Di kita papaiyakin, pero maraming hugs for you. Salamat. I'm inspired to share the gospel na rin. Nala. Wag niyo na. Tama na. Ayoko na. Umiyak. Mag-share na kayo ng gospel. Dami-daming tao na napapariwala sa buhay nila at kailangan nilang marinig na love sila ni Jesus. So, sana mag-inspire kayo talaga. Go and share the gospel. Sabi sa Romans, I'm no longer ashamed, or I'm not ashamed of the gospel, Lord. For it is the salvation of everyone who believes. Kailangan na natin yung gawin. Kahit na minsan mahirap. Sabi ni Kuya Verge, yung kaninang struggle mo, whether not to do the live today is perhaps a test of your genuine love for the Lord.
Kaya thanks for showing up, Ma'am Jo. Hala, wait lang, kuya. You've proven na you love the Lord more than your page. Kahit na mahalaga sa yung page mo, mas mahal mo pa din si Lord. Appear, Ma'am Jo. Appear! Appear! Parang ayoko na tong i-upload sa YouTube kasi habang buhay na siyang mapupunta sa YouTube. Yung pag-iyak ko. Bagay ilang beses yun naman na ako nakita umiyak. Ate Faye sabi niya, mga Kristiyano talaga ay iyakin ate, hindi ka po nag-iisa. The good news is, God is always ready to listen even our ugliest cry. Oo. Pero sinabi ni Faye ngayon na ugly ka ate. Joke lang. Sabi niya ate Ching, our cries are liquid prayers. Amen. Sabi naman, Ate Marilyn, magandang gabi sa'yo. Sabi ni Crystal, um, John 16:33, I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Amen. Sarap mo talaga. Ang sarap talaga ng word ni Lord, no? Very comforting ang verse ng Bible. Very comforting ang bawat salita ni God sa Bible. Kaya parang ano, no? Parang kahit ang laki ng struggle, parang kahit wala, to the point na wala ka ng pag-asa, no? Pagka nagbasa ka kahit isang verse lang, katulad ng shinare ni Crystal, parang na-encourage ka ulit, hindi, I will fight this battle, I will fight this with you, Lord, because I love you so much. Lord, ang bait-bait mo. It's true, sabi ni Ate Ching, yung bang magandang pag-iyak ate. Si Crystal, mahal ka namin at mas mahal ka pa ni Lord, iyak na lang tayo eh. Sino nagpaiyak sa'yo? Susugurin ko. Hello, Apple. Nandito ka pala. Hello, hello. Tropa ko yan si Apple. Um, Follow nyo din siya. Mga kaibigan ko yung mga yan. Sabi ni Shatsi, falling in love with Jesus include um, carrying your own cross and choosing Jesus despite any circumstances. You are blessed, ate, and you're a child of God. We will conquer every battle with the Lord. Thanks for always showing up. Ayoko na. Huwag na tayo umiyak. Thank you for showing up, Miss Jo. Tama na. Nandito yung kaibigan ko. Oh. Baka sabihin ni Apple, hindi, wag na lang akong mag-live stream lagi kasi iyak ako. Thank you din sa pag-show up, people. Human beings, thank you so much for also showing up. I know that alam ko din naman, kayo din naman, meron kayong mga busy schedule. Ah, meron kayong mga pinagagagawa din sa buhay nyo, but you're here and I praise God that you're here. You have been an answered prayer to me. You are an answered prayer to me. And sana ako din, maging answered prayer din ako sa inyo. And may my life be an encouragement to you all. And also, thank you for showing up. Wag na nating, wag na tayo patagalin. Sabi ni, Apple, tahan na, padalan kitang isang galong tubig dyan. Ice cream gusto mo? Parang hindi nakapunta to si Apple sa bahay namin. Nakita mo ba kung gano'n namin karaming galong tubig doon? Thank you, Apple. I love you so much. Mikael, sabi ni Mikael, hadlangan man ng mundo ang mga bagay na inilagay ni Lord sa puso mo, Miss Jo. The Lord will fight for you. Oo nga. Ay, kayo, pinapaiyak niyo ako lalo. Aris, hi. Oy, nandito yung si Aris. Hi, Aris. Sabi niya, sorry na. Nye. Ano ba yun? Sabi ni Ate Shatsi, kaya pa ba ng ice cream? Kaya pa ng ice cream to? Sige, tumatanggap po ako ng ice cream. That sabi ni Ate Julie, let's be a sign to people around us even if we are ourselves even if we ourselves are struggling. Amen. Tama yan, tama yan. Lahat tayo, ako, um, I would like to point everyone to Jesus. Lahat tayo papunta doon. Kaya nawa ay hindi niyo makita yung pag-iyak ko, no. Okay, makita niyo yung kung paano binabago ng Lord ang heart ko para sa
para sa ginagawa ko. I've been a very very masamang tao before, and I'm a work in progress, but I'm not a mistake to fix. Um, Yun, ang ganda lang ano. Ang ganda lang talaga ng um, binibigay ni Lord na na lesson, hindi lang sa inyo kundi lalong-lalo na sa akin bilang ako yung nagli-lead ngayon. So, sabi ni Jehan, Ate Jan, magandang gabi. Repost. Ay, sorry, nag-message ka ba? Hindi ko napansin, sorry. Basahin na lang natin tong repost mo para hindi na ako mag-backread. Mas grabe yung pinagdaanan ko. 13 to 20 years akong binubuli, but I chose to reach for my dreams despite being despised. I felt deeply hurt inside, but I discovered that I am brave and faithful, and my name, Jehan Marie, speaks for itself. Praise God, just sharing. Thank you, Ate Jehan. That's a very good encouragement. Uh, Sabi ni Apple, hindi naman yung very, very masamang tao. Hindi totoo yan. I've done a lot of bad things in my life. I've done a lot of bad decisions in my life. And I know na yung mga bagay na yon na ginawa ko dati ay uh, part yun ng akala part yun ng kaaway para uh, saktan ako. Parang um, the enemy meant it for evil, but the Lord twisted good for good. He meant it for good. Ginawa niyang para mas maging testimony ako para sa inyo, para makita nyo na kahit yung mga Christians talaga, yung mga ate at kuya nyo sa church, kahit mismo ako, nakakala ng maraming tao ay super bait or super um, I have everything all together, parang okay na okay yung buhay ko. Pero para malaman yung lahat, eto na nga, naiyak na nga ako kanina, na hindi naman yung totoo. I have my own struggles, and I have been also, I have experienced, or I am experiencing like those na parang, parang nahihirapan ako sa walk of faith ko. And me testifying this, that the Lord is really good sa buhay ko at sa buhay ng iba, sa buhay ng pamilya ko, sa buhay ninyo bilang answered prayer kayo sa akin ngayong gabi, or answered prayer kayo sa akin palagi. You're here, that means na yung mga pinagdaanan ko before, pinagdadaanan ko ngayon will be a good testimony for everyone. So, ayun. Ano ba naman yan? So, basahin natin ulit yung encouragement. Promise, di na ako iiyak. I'll try my best na hindi naiiyak. You're not forgotten. You're not finished. You're just underground right now and growing stronger. Give it time. What feels like the end may become your most beautiful beginning. So, I hope and pray na lahat tayo, no, lahat tayo na nasa under ng umbrella ng Panginoon will have this peace na meron ako ngayon. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso natin na kahit na strip down tayo ni Lord sa pinaka last cent natin, sa pinaka last drop natin, no? Alam nating may kapayapaan tayo kasi yung buhay natin dito, it is all fleeing. Lahat to palipas na. But the Lord and His Word and His love for us, His love for you and me, hindi yun magbabago, hindi yun magpapas, hindi yun mawawala. So meron tayo ngayong joy, meron tayong kapayapaan na hindi tayo naiiwan. Yung akala nating pagkakataon na wala tayong pag-asa, wala tayong pupuntahan, you keep showing up, you keep doing your prayers, you keep on holding on to God, you keep on leaning unto Him. Yakapin mo ng mahigpit ang Panginoon. Yakapin mo siya, Lord. Hindi kita bibitawan kahit nandito ako sa panahon na may struggle ako. Hindi kita bibitawan, no? Kasi alam kong itong struggle na to, lilipas din to. At kapag bumitaw ako sa'yo, baka ah, hindi ko kayanin. So, yayakapin kita sa oras na to. Yayakapin kita sa circumstances na to. Kahit feeling ko, pati ikaw, um, nakakalimutan ako. Pero alam ko namang hindi. So, let's all have this deep
yung deep na relationship with God na sa mga oras na lagi mong ginagawa yun, lagi mo ipinagpapa sa Panginoon yung ano, yung kanyang yung buhay mo, yung mga circumstances mo. Alam naman ni Lord eh, di naman siya madamot. Di siya madamot na tatay. Yung anak nga niya eh, yung bugtong na anak niya na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo just to save us from a sin na hindi natin kayang bayaran. Eh ano pa kaya yung mga circumstances natin dito sa buhay na to, 'di ba? Mas mabuti siyang ama, mabuti siyang tatay, mabuti siyang hari at hindi niya tayo iiwan sa sitwasyon natin. So, ayun. O sige na. Mag-pray tayo. Ipag-pray ko kayo. Syempre, I would lead you in prayer. And I will please also pray for me. And um, kung meron din kayong mga family members na gustong gustong ipag-pray. Sorry, naiyak ako. Nag-stuck daw ako, sabi ni Ate Alpha. Talaga ba? Nakikita kong gumagalaw pa ako sa live stream, sorry. Baka Ate Alpha, baka internet lang. Okay, so, yun, pag-pray din natin if pag-pray mo din if you have any family members, if you have friends or relatives or anyone in your life right now that you also want to experience God's love in their life, that they too may have this amazing encounter with Jesus. Pag-pray mo na sila, banggitin mo din yung pangalan nila sa panalangin mo. At alam naman natin na si Lord yung sumasagot sa mga panalangin natin at nakikinig siya. So, let's all pray. Let's all pray. Lord, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat din, Lord, kasi alam ko na hindi aksidente ang topic namin ngayon. Salamat, Lord, sa pagkakataon na kaya kong mag-lead, kaya kong magsalita. Salamat din, Lord, sa privilege na I can do this at the comfort of our home. And I can tell the world that you love them. Salamat, Panginoon, sa privilege na ito. Alam ko, Lord, na wala akong karapatang gawin to, pero dahil sa dugong umago sa krus ng Kalbaryo para sa akin, gagawin ko to, Lord, kahit na sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng struggle, sa gitna ng pagod, sa gitna ng mga tanong at sa gitna ng doubts ko, Panginoon, sa gitna ng self-pity, sa gitna ng disappointment, Lord, I am here. I want to worship you. I want to give you glory. I want to love you so much. I want to show you how much I love you, Lord. So thank you so much for this opportunity that I can tell the world that you live and that you love us so much. As we come to your presence, O God, as we come to your holiness, Father, we are asking for your forgiveness, Lord, sa aming nagawang pagkakamali at kasalanan ngayong araw at sa mga nakalipas na pagkakataon, Panginoon. Mga kasalanan, Lord, na hindi karapat-dapat sa kabanalan mo, O Diyos. We are asking, Lord, for your forgiveness. Mga kasalanan, Lord, na nagawa namin maliit man o malaki. Uh, Hayag man o lihim, naalala man namin o hindi, lahat ng ito, Panginoon, we lay it all down at your feet. And we claim and we receive your forgiveness through your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. And we open our hearts. Alam namin, Panginoon, na you have conquered this world and you have overcome this world. And now, Lord, we have peace with you. We have peace that will never put us to shame. We open our hearts. We surrender our life to you, Jesus. At ikaw na, Panginoon, ang siyang maging Diyos at tagapagligtas ng buhay namin. Ikaw na, Panginoon, ang siyang manguna sa buhay ko at sa buhay namin, Panginoon, sa bawat desisyon, sa bawat hakbang na gagawin namin, Lord. May this bring glory and honor to you alone. At nawa, Panginoon, as we continue our walk with you, Lord, the road may not be as smooth sailing as it is. May magiging narrow road man to.
Marami mang pagsubok, Panginoon, pero we stand in ground, we stand in your promise, Lord, na hindi kami mag-isa. Never kami mag-iisa at never mo kaming iiwan. Marami bang, Panginoon, na pagkakataon na hindi kami sumusunod sa iyo, Panginoon. Pero we know na you are full of grace. It is always grace upon grace that we can come to your presence, Panginoon, kahit na minsan nagiging pasaway talaga kami at hindi ka namin pinapakinggan. So Lord, we are accepting your grace, we accept your love, and we bring you back all the glory and praises, O God, and may you be, may you smile upon us, Panginoon. May my voice, may every tear na nakikita mo, Panginoon, may it be a sweet sound. May this be a sweet melody to you, Father. Mahal kita, Panginoon, at hindi yun magbabago sa gitna ng circumstances. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen! Amen. Alam ba yun, umiiyak na naman. Feeling ko may session 2 to. May session 2 to pagkatapos nito ang live stream. Okay. Gra- sabi ni Chris sabi ni Crystal, thank you for being so transparent, ate. Ito yung madalas hindi nakikita sa marami sa pagiging Christian, yung iyak and hirap to even show just to show up. We see how God makes you strong and and encourages you. Tahan na tahan na po. Tahan na ikaw po. Tama po si Kuya Michael. We need only to be still and trust that the Lord is fighting for you. Keep showing up, ate. Talo na ang enemy. Amen. Amen. There's victory in Jesus' name. Amen dyan. Ate Jo, sabi ni Ate Alpha, Ate Jo, mahal tayo ni Lord. Huwag po mawalan ng pag-asa. May mas magandang plan po si Lord para sa ating lahat. Just keep on moving forward, Ate Jo. Ang goal ay ang makarating sa hometown, which is sa heaven po. Amen, amen. Thank you, Ate Alpha. Sabi ni Ate Shane, akala ko Ate Shane may kakwentuhan ka. Sabi ni Ate Shane, bakit iyak ka ng araw na to? Now pa lang ako nakaiyak dahil sa pagkamatay ng isang translator na hawak kong translation team. Di ako nakaiyak kanina dahil nasa public area. Now pa lang nakauwi sa kwarto. But God's comfort is ever present. Salamat din. #ANWR breathing space. God bless. O nga no, nakalimutan ko that this is the actually ultimate goal ng breathing space, that we can breathe here. Nakakahinga tayo. At ma-remind tayo that our Lord is the God who sees, the God who hears our prayer. Hi Chris. Si Chris Madriaga nandito siya. Hello, magandang gabi sa'yo, Chris. Si Chris ba? Um, Sorry. Tiningnan ko talaga yung profile mo kasi hindi ko alam kung ate ka ba o kuya ka ba. Sabi ni Jessica. Oh, thank you, Jessica. Isang malaking yakap nga dyan. Charan, charan. Thank you, Ate Jo. God bless you and everyone. Amen. Thank you, Ate Alpa. Nakauwi agad kaya nakahabol. Okay, kaya pala. So, thank you also for showing up. I know, um, mahirap mag-show up, but thank you for showing up. I know that the Lord has blessed you tonight. And I hope that my pag-iyak, my personal testimony brought you peace tonight. And mag-a-announce lang ako bago kayo umalis. So, syempre available pa yung commissioned artwork natin for 300 per character. We also still have our devotionals from January to April, and until May, available pa naman yung ating May devotion, which is Root Before Roses. And June devotion still available. Is now available rather. Ito siya, halfway there. Tignan niyo, pakita ko lang sa inyo yung isa sa artwork na paborito kong artwork. Paano ko ba ipapakita sa inyo? Ito. Yan. Tapos nakalagay dyan sa taas. Di ba yan? Hindi marunong maglagay si Ate Jo. Ayan.
Run back home. Yan. Basta, tingnan nyo na lang. Yan. So, ito yung ating June devotion. Available siya. Sana supportahan nyo to. Pero, yun, sana support nyo. And ito talaga yung gusto kong i-support nyo lahat kasi para sa mga kids to. So kung wala kayong kids pero gusto nyo tumulong at mag-sponsor ng libro, mag-sponsor kayo um, ng ating outreach program, please please do support this. Itong anong tawag dito, Book of Genesis natin na coloring book for kids. This is available only in physical copy, di siya available ng digital copy for copyright purposes. Pero pag bumili kayo ng isa, may isa kayong makukuha or merong isang batang makakatanggap ng same book sa mga unreached places. So, 150 lang naman siya. So, sana, no, supportahan nyo or may kakilala kayong gustong mag-support ng project na to. Kasi maraming bata ang kailangan marinig si Jesus para hindi lang sila cellphone ng cellphone. Ganyan. Habol lang, kakatapos-tapos lang sa client, pag open ko, naiyak na agad si Ate Jo. O Ate Alpa, ikaw talaga yung dahilan ba't ako na, ang tag dito? Ba't ako umiiyak kasi late ka? Charing! Okay. So, syempre, available din ang ating merch. So, if you have any more, pagka gusto nyo mag-support din, at meron kayong gustong regaluhan, available din ang ating mga merchandises. So, hindi ko tuloy sure kung gusto ko pang i-upload tong video na to sa YouTube. So, sige, ilalagay na lang din natin siya sa YouTube. Kahit nandun yung pagtulo na si Pud ko. Um, kasi tinatanggal ni Meta yung mga live videos ng mga content creators. So para ma-save natin siya, para for safekeeping, nilalagay ko na siya sa YouTube. So hanapin niyo na lang yung Artist na Walang Ruler official YT. Pero kung hindi niyo siya mahanap, pwede niyo screenshot itong QR code na to. Tapos pagka pinuntahan niyo itong QR code na to, nandun naman yung link ng mga um, link ng YouTube channel at ng iba pa nating live stream, social media account like IG or Threads at saka TikTok. Yun. May TikTok ako pero hindi ako sumasayaw doon. So yun, what else? Wala naman na akong announcement. Again, salamat. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin ngayong gabi. Bukas ulit, magkita-kita tayo ng alas 8 ng gabi hanggang alas 9. Ano. Yun. Magkita-kita tayo ulit. Subukan kong hindi na umiyak pagkatapos nito, pero kung sakali, pag-pray nyo naman ako. Ha? Coloring book pa mine, ate, isa. Isa lang muna. Yung June Debo po, isa lang din. Sige, ate Alpa, pag-reserve na kita, message mo ko para ma-send ko sa'yo um, ma-send ko sa'yo kung paano mo siya matatanggap. Okay? Message mo ko, Ate Alpa. Salamat sa support. Upload mo, Ate Jo. Mag-team replay ako. Work pa po kasi. Sige. Upload ko maya-maya. Pagka natapos itong live stream. So, wala na akong question. Wala naman na akong other announcement. Syempre, mag-pray. Wag kayong magbasa ng Bible, ha? Ano daw? Ate Jo, order ako January to December, Debo. Pag kompleto na, invoice mo na ako sa December. Sige, Ate Shatsi, walang problema. Pero support mo to, Ate Shatsi, please. Itong ating, mga, tag dito yung Book of Genesis na pangbata na uh, coloring book. Please, support yun naman para may marami tayong batang mabigyan ng libro. Sige, ayun, mag-pray. Magbasa ng Bible, uminom ng tubig. Kailangan ko ng tubig kasi umiyak ako. Kailangan natin ng tubig. So, wag na wag tayong mauuhaw sa relasyon ng iba. So, yon. And I am ending this live. Ano daw? Request po customized compiled sa isang book. Sige, Ate Shatsi. Lahat ba from January to December ko-compile sa isang libro? Parang di ko alam kung kaya natin yung gawin. Pero sige, para sa'yo, dahil mahal na mahal kita, Ate Shatsi, why not coconut? Pero, pagka may time kayo, guys, guys, ano? Parang YouTube, ano lang
Welcome back, guys. Pero pagka may ano ha, may extra kayo na sweldo dyan, imbis na magkape kayo ng mamahalin sa Starbucks, huwag nyo muna yung gawin. Huwag na kayong bumili. Ibili nyo muna siya ng coloring book natin para sa mga bata kasi kailangan natin ng sponsor para sa mga kids. Ha? Love you. Okay, sige na. I'm ending this live in 3, 2, 1. Bye! Love you so much.